Hello, good morning. Good morning po mga kapatid. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong aga sa inyong mga kauturan. Marahay na aga sa indo gabos mga tugang. Masantos siya kabasan id si kayo agagi. Mayap aabak mga kapatad. Okay, so good morning brothers and sisters. Yan, kayo pong lahat ay welcome dito sa atin pong pauwi na sa langit morning devotional. Yan. At ngayon po ay dahil po sa kakulangan ng atin pong internet signal, tayo po ay nag-record at nandito po tayo ngayon sa baybayin ng Barangay Cabung, bayan ng Nueva Buenavista, Quezon. Yan, probinsya ng Quezon. Yan. At kumusta po kayo? Tayo po ay magpatuloy sa atin pong pagbabasa ng salita ng Panginoon. Akin na pong pasimulan ang pagbabasa mga kapatid at akin pong ipakisuyo na pakishare po ninyo ang itong ating link. Yan. Okay, so bago po yun mga kapatid, sa pangalan po ni Pastor Pedrito G. Magallanes, ito po ang inyong lingkod, Brother Kim Di Magnaong. Tayo po ay magpasimula sa pamagitan ng panalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos ng tahanan na sa mga langit, Panginoon, amin pong pinasalamatan ang inyo pong kabutihan, ang inyong pag-ibig at inyong pag-iingat sa bawat sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay magbabasa ng inyong salita. Amin pong inihiling ang iyong banal na Espiritu na siyang mangunguna sa bawat sa amin, na itong inyong salita ay amin pong maunawaan, aming maisa puso, amin pong maalaala sa lahat ng panahon. At sa tulong po ng banal na Espiritu ay kami po ay ito po ay magiging inspirasyon at pag-asa namin. Salamat po sa pagdinig sa panalangin, patawad po sa pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so December 21 mga kapatid, tahanan para sa mga tinubos. Ang atin pong talata ay matatagpuan sa Juan 14:2 or John 14:2. Ang sabi po, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo? Sasabihin ko ba sa inyo? Ayan. Juan 14:2. So, ngayon po mga kapatid ay magkasunod-sunod po ang atin pong ang tagpo ng ating binabasa. Na po kahapon ay ang Eden ay naibalik. At nakita po natin kahapon, napakinggan natin na ang Eden na tahanan dati ni Adan at siya ay pinaalis doon, ay nanatili pa ng mahabang panahon at ang kanya doon sa kanyang kinalalagyan, kahit nasa labas na ang pamilya ni Adan na nakatira, ang kanyang mga kamag-anak o kanyang mga anak o mga apo ay pumapasyal doon, kaya lang hindi sila papasukin ng gwardyang anghel. Tinitignan lang lamang nila ito. Ngunit sa bagong langit, naibalik ang Eden at mas maganda, mas maluwalhati kaysa noong una. Ayan. Ngayon po mga kapatid ay si Kristo sa pamamagitan ng kanyang handog na nagbabayad ng kasalanan ay hindi lang tutubos sa sangkatauhan, kundi upang bawiin ang nawalang kapangyarihan. At lahat ng nawala ng unang Adan ay ibabalik sa pangalawa. Ayan. So, sino po yung unang Adan? Yung ating lolo Adan. Ano po? At yung pangalawang Adan ay ang Panginoong Hesus. Ano po? Ibabalik lahat ng nawala ng unang Adan ay ibabalik ng pangalawang Adan. Ang wika ng propeta, o tori ng kawan na burol ng anak na babae ng Siyon, ito sa iyo'y darating, ang dating kapangyarihan ay darating. At ituturo ni Pablo ang ikatutubos na pag-aari. Nilikha ng Diyos ang mundo upang maging tirahan ng mga banal at masayang nilalang, na ang layunin ay matutupad kapag naibalik ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag naibalik ng kapangyarihan ng Diyos, napalaya mula sa kasalanan at kalungkutan
ito'y magiging walang hanggang tahanan ng mga tinubos. Ayan. Yung hinanda ng Panginoon ay magiging tahanan ng lahat ng mga tinubos. Ang pangambang baka mapaging napakamaterial, ang mamahalin at mamanahin sa hinaharap ay siyang nakaakay sa marami upang gawing espiritual ang mga katotohanang nag-aakay sa atin upang ipalagay natin ito sa ating tahanan. Yan. Tiniyak ni Kristo sa kanyang mga alagad na siya'y nagpunta roon upang ipaghanda sila ng kalalagyan sa tahanan ng kanyang Ama. Ano po? At iyong mga nagsisitanggap sa itinuturo ng salita ng Diyos ay di lubos na mawawala ng kaalaman tungkol sa tahanan sa langit. Gayunman ay hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao ang anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Di sapat ang pangungusap ng tao upang ilarawan ang ganti para sa mga matuwid. Iyon lang mga makakakita ang maaring makaalam nito. Walang isipan ng tao ang maaring makaunawa ng kalulhatian ng paraiso ng Diyos. Yan. So, napaganda po mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon. Ang Kanya pong inihanda sa bawat isa na nagtiyaga, nagpakumbaba, na naging masunurin sa kalooban ng Panginoon ay hindi kayang ilarawan ng bibig o ng salita ng tao. Ano po? Hindi kayang i-explain kung gaano kaganda ang paraiso na inihanda ng Diyos. Wala pang mga salita na maitutumbas sa atin pong panahon ngayon, mga kapatid. Yan. So, sa banal na kasulatan, ang mana ng mga maliligtas ay tinatawag na isang lupain. Doon ay akayin ng pastor ang tagalangit ng ang kanyang kawan sa mga bukal ng tubig ng buhay. Ang punong kahoy ng buhay ay mamumunga bawat buwan, at ang mga dahon niyon ay sa ikabubuti ng mga bansa. Doon ay may mga batis na walang patid ang pagdaloy, kasing linaw ng salamin, at sa tabi ng mga ito, ang gumagalaw na mga punong kahoy ay lumililim sa mga daang inihanda para sa mga tinubos ng Panginoon. Ang maluluwang na kapatagan ay humahanga sa magagandang burol, at itataas ng mga bundok ng Diyos ang matatayog nilang tuktok. Sa tahimik na mga kapatagang iyon at sa tabi niyong mga bukal na tubig ng buhay ay makatagpo ng isang tahanan ang bayan ng Diyos sa malaong naging maglalakbay at maglalagalag. Lagalag, yan. Ang lahat ng pag-ibig ng magulang na bumaba mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay lumagos sa puso ng tao. Lahat ng mga bukal ng pagmamalasakit na binuksan sa kaluluwa ng mga kalalakihan at kababaihan ay mistulang maliit na sapa na walang hanggang karagatan, kung ihambing sa walang hanggang, walang kapagurang pag-ibig ng Diyos. Ayan. So yung pag-ibig ng Diyos ay nahalintulad ng atin pong manunulat na si Ellen White. Sabi niya, ang pag-ibig ng magulang mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na lumalago sa puso ng tao, ganun din ang paghahambing sa walang hanggang walang kapagurang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Amen, mga kapatid? Ayan. So, yun po ang tahanan na tinubos, tahanan para sa tinubos na inihanda ng Panginoon. Para sa mga matuwid, para sa naging matyaga at naging masunurin sa Kanya pong kalooban habang naghintay sa kalawang pagparito. Kaya mga kapatid, ang atin pong panalangin ay atin pong sikapin na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Panginoon para po lalo tayong ma-inspire, lalong magkaroon tayo ng pananampalataya at na magtiyaga at magkaroon ng pag-asa sa pangako ng Panginoon para sa lahat ng mga tinubos. Kaya atin pong ipanalangin mga kapatid na tayo po ay pangunahan ng Banal na Espiritu sa ating pong mga desisyon sa ating buhay, at ang Kanyang biyaya ang siyang sasagana sa panahon ng ating kahinaan. Ayan. So, yun po ang ating mensahe na matatagpuan mula sa Review and Herald
no, October 22, 1908. Yan. So, yun po mga kapatid, ang atin pong ang mensahe ng Panginoon para sa araw na ito, para sa umagang ito. Kaya paki-share po mga kapatid ang link na ito kapag atin po itong ma-upload. Paki-share po sa inyong mga kaibigan sa Messenger at sa inyo pong paki-repost sa inyong timeline, Facebook timeline. Okay? So, comment lang po kayo dyan mga kapatid sa comment section at hindi po natin masyadong mabasa yung mga nag-comment kahapon para atin pong masikap na maikli lang itong ating recorded video para madali pong i-upload. Ayan, okay? So, comment lang po kayo dyan sa comment section para po ma-inspire ang atin pong mga manonood. Lagyan niyo po ng location kung saan po kayo naroon. Okay? So, sa pagtatapos po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa napagandang mensahe na inyo pong ipinahayag sa bawat isa sa amin. Ang tirahan ng lahat ng mga tinubos na hindi po kayang ipaliwanag ng salita ng tao sa kasalukuyan. Kaya Panginoon, alam namin na ito'y napakaganda, napakaluwalhati. Kaya amin pong patuloy na hinihiling na inyo po kaming gabayan, na inyo po kaming i-inspire para po kami ay magiging matapat sa inyong kalooban ang pagsunod sa inyong mga kautusan. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito at patuloy din po namin ipinapanalangin ang aming taga-panood, mga kasamahang nanonood, mga taga-subaybay na sa kasama ang kailang pamilya ay ingatan niyo na po sila sa anumang posibleng kapahamakan at disgrasya sa araw na ito. At ganoon din, Panginoon, amin ding ilalapit ang amin pong mga kasama na may sakit, ang mga kaibigan, si Kim Chan. Tulungan niyo po siya sa kanya pong karamdaman, si Nanay Tess Parides sa kanya rin pong karamdaman, ay sila po nawa ay inyo pong pagalingin, Panginoon, sa kanila pong paghihirap sa kailang naranasang mga karamdaman. At ganoon din, aming pinapanalangin ang aming mga kabataan na magte-take ng board exam, si Jane Bunda sa January 2022 sa kanyang LET, at si anak ni si Sheila Oy sa kanya pong board exam sa kanya pong pagiging doktor. Ay niyo po siyang ihanda para sa March 2022. Panginoon, salamat din ng marami sa inyo pong pagpapala sa aming kabuhayan, sa amin pong mga pinagkakitaan. Inyo po patuloy nawang pagpalain ito at makasuporta sa pangailangan naming pamilya. Salamat po sa pagdinig sa panalangin. Ito pong lahat amin niling sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay mga kapatid, bukas po sa ganitong oras ulit. Abangan po ninyo, kita-kita po tayo. Ingat po kayo. God bless us all. Bye-bye.